two, three, go. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po, Miss Eka. Ang aming grupo na mga pangkat 3 ay nabubuo ni Clarence David Ocampo, Earl Andrew Panimdim, at Jose Francis Romanillas ay nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa pagsusuri ng mga perception ng mga baby boomers sa self-ordering kiosk ng McDonald's sa Makati City, Bangkal, gamit ang Technology Acceptance Model. Ang introduction naman sa aming pag-aaral ay talagang mapapansin na sa ating bansa ang paraan ng pamumuhay ay pahirap ng pahirap. Kaya naman lumalaki ang pangangailangan natin sa pagkuha ng mabilis at maginhawa at abot kayang pagkain. Kaya naman naisipan ng mga fast food restaurants na gumawa ng SOKs o kaya self-ordering kiosk upang mas mapabilis at mas mapaginhawa ang pagkuha ng order ng mga customers. Ang SOK ay isang uri ng self-service technology na ginagamit sa mga fast food restaurants. Kalamitan na makikita dahil sa pag-implementa ng McDonald's sa Next Gen program. Ito ay nagpapahintulot sa mga customer na mag-order, pumili mula sa menu at magbayad ng hindi kinakailangan ng cashier. Para naman sa aming research gap, wala gaano o wala pang pag-aaral patungkol sa persepsyon ng mga baby boomers sa SOKs sa mga fast food restaurants sa Philippines. Para naman sa aming research problem, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad. Pero paano naman ang mga taong hindi nakakasabay sa mabilis na pag-usbong nito? Mga emigrante sa bagong mundo ng teknolohiya na hinahanap pa rin kung paano mabubuhay sa bagong mundong ginagalawan nila. Para naman sa batayang konseptual, ang mga mananaliksik ay gumamit ng Technology Acceptance Model o TAM. Ang pananaliksik na ito ay gumagamit ng TAM na ipinakilala ni Fred Davis noong 1986. Ang TAM ay gumagamit ng dalawang salik. Ang dalawang salik na to ay persepsyon kung gaano ito kadali gamitin at persepsyon kung gaano ito makakatulong. Ito ay ipoproseso ng persepsyon mula sa phenomenological na pagtingin. At para naman sa resulta, para malaman ang persepsyon ng mga baby boomers sa self-ordering kiosk. Ang layon ng panaliksik na ito ay malaman ang kabuuang persepsyon ng baby boomers sa SOKs ng McDonald's sa Bangkal, Makati City base sa perceived ease of use at perceived usefulness ng TAM model. Dalo naman tayo sa metodolohiya. Ang pananaliksik na ito ay nasa disenyong kwalitatibo sa paraan ng phenomenological study upang makuha ang karanasan at perception ng mga kalahok nung gumamit sila ng SOKs. Ang mga manaliksik ay sumagawa din ng unstructured na panayam. Ang pagkipag-usap namin sa kalahok ay natural. Ito ay para makuha ang totoong tugon ng mga kalahok. Ang mga katutubong metodo naman na makikita sa papel ay ang pakapa-kapa, pagtatanong-tanong, at pakikiramdam. Ang pagkapa-kapa ay ginamit upang masiyasat ang mga pananaw ng mga kalahok, habang ang pagtatanong-tanong ay ginamit upang makuha ang tunay na saloobin ng mga kalahok. Ang pakipag-usap at pagbibigay ng tanong sa aming kalahok ay casual, habang ang pakikiramdam ay ginamit para malaman kung tunay ba ang sagot ng mga kalahok. Tinignan ng mga manaliksik ang galaw, kilos, at ang ekspresyon ng kanilang muka upang mapatunayan ang kanilang mga tugon. Ito naman ang gabay na katanungan ng aming unstructured na panayam. Itatanong namin kung gaano kadali para sa kanila ang paggamit ng SOKs at kung pinapabilis ba nito ang pag-o-order nila. Itong dalawang katanungan ay umiikot sa dalawang salik ng TAM.
Para naman sa pangangalap ng kalahok, ang mga mananaliksik ay kumuha ng mga kalahok na nasa edad 60 to 69 na nakagamit ng SOK o kaya naman ng self-ordering kiosk. Ang mga kalahok ay kumuha ng 11 kalahok na sumasakto sa gawa nila Creswell and Creswell na nagsasabing kailangan ng 5 to 25 na kalahok. Para naman sa theoretical na balangkas, ang mga mananaliksik ay gumamit ng thematical analysis at in vivo coding upang masuri ang kwalitatibong datos na nakuha sa panayam. Kung mapapansin na ang in vivo coding ay nakatuon sa metodo na sinasabi ng mga kalahok at kinukuha nito ang mga mahalagang binanggit o kaya naman ang sinabi ng mga kalahok at ginagamit ito sa pag-aaral. Maihahalin tulad natin ito sa coding. Isang pang ginamit nila ay ang thematic analysis. Ito ay isa sa mga mahalaga na ginamit ng mga mananaliksik dahil nakatulong ito sa sumuri ng mga kwalitatibong datos sa paghahanap ng importanteng tema. Mapapansin natin sa 7 sa 11 kalahok ay ng pananaliksik na ito ay hindi sumang-ayon na nakakatulong ang SOK sa pag-order. 7 sa mga kalahok na ito ay may pananaw na mahirap itong gamitin at mas lalong lamang ang pagpapatagal ng pagkuha ng kanilang order. Kaya naman ang mga pangunahing rason nila kung ba't sila hindi sumang-ayon ay dahil nahihirapan raw sila, dahil hindi sila pamilyar, hindi rin sila sanay, at hindi sila masyadong gumagamit ng SOKs. 10 naman sa 11 kalahok ay nagsagot na mahirap daw itong i-navigate o kaya naman sila ay hindi nila mabasa. 7 sa 11 kalahok din ay mas pumipili ng counter kaysa sa SOKs. Habang 2 sa mga kalahok ng pananaliksik nito ay inaming sila ay nahihiya gumamit ng SOKs dahil nagpapabagal ito kaya nagdudulot ito ng anxiety sa kanila. Yung 2 rin yan ay nagsaad na ang pag-order ng SOKs ay hindi tumutugma sa kanilang nakasanayang lipunan kung kaya sila ay nahihirapan. Kung susumahin, ang mga sinabi ng mga kalahok o tugon ng mga ating kalahok ng mga kalahok ng mga mananaliksik ay nagkakaiba-iba. Ngunit, ang sinabi ng mga baby boomers na sila ay tunay na nahihirapan gumamit ng SOKs. Kung susumahin, ang sinabi ng mga baby boomers ay tunay na nahihirapan na gumamit ng SOKs dahil hindi sila pamilyar, sanay, at marunong gumamit nito. Para lutasin ang problema na ito, kailangan ng mga fast food restaurants na pagandahin ang kanilang interface na kung saan mas magiging madali ito para sa mga baby boomers. Yun lamang. Salamat po. Salamat.